Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Ang Presidential Security Group ay nakipagtulungan nga ng sikreto dito sa National Bureau of Investigation upang mabulgar ang mga tulak sa loob mismo ng palasyo, kung saan mga kababayan ay ang mga nagtatagong tulak ay dito nga nila natagpuan. Tila ba malaking halaga na ang nakulimbat ng ating mga otoridad dito sa loob ng palasyo, kung saan milyong-milyong halaga ng push-ups ang samsam. Hindi na talaga maipagkakaila na tunay nga itong presidente natin ay hindi lang bangag kundi tulak din pala. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga hinaing dahil sa pangyayaring ito na bakit ginagawang taguan ng mga tulak ang palasyo, kaya na lamang ang kanilang naisip lamang na dahilan ay pinoprotektahan sila ng bangag na presidente na si Kuting ng Norte Jr. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa mga netizens, maraming salamat po VP Inday Sara Duterte at OVP Satellite Office sa mabilis at agarang pagtulong sa mga biktima ng bagyo sa Bicol Region at sa iba pang panig ng bansa na napakatalino at napakagaling ng estratehiya mo. Karapat dapat kang mamunos, isa kang biyaya sa sambayan ng Pilipino. Mahal na mahal ka namin. Sa totoo lang, dati nangunguna agad ang mga OFW sa pagtulong. Ngayon parang nakakawalang ganang tumulong dahil sa mga nakaupo. Di mo nakitaan ng sincerity ang karamihan sa gobyerno, lalong-lalo na ang presidente. Nakakalungkot lang. Itong mga pangyayaring ganito ay wake up call ito sa Panginoon. Pinapakita dito kung gaano kawalang kwenta ang mga namamahala sa atin ngayon, kaya dapat magising na tayo at magkaisang ipaglaban ang tama. Marami pang mga ganitong pangyayari ang darating hanggat itong mga kampon ng kasamaan ang namumuno sa atin. Baliktad na kasi sa Pinas ngayon. Ang masama ay pinaparangalan at pinagtatanggol, samantalang ang mga mabubuti ay siyang kinakawawa